Nagising ang Tondo sa takot nang matagpuan ang bangkay ng unang siga na nakahandusay sa gitna ng isang makipot na eskinita. Nakagapos ang mga kamay, butas na butas ang ulo, tila binaril ng kamay ng Diyos ng kamatayan. Walang saksi, walang narinig na putok, walang anino ng salarin. Tanging dugo na sumisipsip sa aspalto ang nagpadala ng nakakatakot na mensahe na walang sinuman ang naglakas loob bigkasin. May isang nanghuli sa mga naghaharing dilim ng lungsod at ang pinakanakakatakot ay hindi ito ang huli. Kinabukasan, isa pang siga ang natagpuan, pagkatapos ay isa pa, pagkatapos ay isa zero. Bumagsak sila na parang hayop na hinuhuli na namarkahan ng isang hindi nakikitang mga ngaso. Isang mga ngaso na ang galaw ay napakabilis, napakatahimik, napakaperpekto. Kaya't kahit ang mga GIFIS camera ay hindi nakakuha ng kanyang anino. Sino ang makakapatay sa mga malupit na siga na ito nang may katumpakan ng militar? Bakit sila hinuhuli isa-isa? Tila may listahan ng mga pangalan na kailangan tapusin at bakit ang Tondo na pinamumunuan ng karahasan ngayon ay tila isang arena ng kamatayan na sumusunod sa misteryosong ritmo. Isang bagay ang sigurado, may isang taong bagong bumangon mula sa dilim at ang mga gabi ng Maynila ay hindi na magiging pareho. Ang bukang liwayway na iyon ay napakalamig para sa Maynila. Hindi malamig ang hangin, kundi lamig na gumagapang na tila nauuna sa masamang balita. Ang mga ilaw sa kalsada na dapat ay buong liwanag ay kumikislap na parang ayaw makita ang nangyayari sa ibaba. Ang maliit na eskinita sa Tondo na karaniwang maingay sa mga tindero sa umaga ay hindi karaniwang tahimik. Tila lahat ng naninirahan sa lugar na iyon ay sumang-ayon na huwag lumabas ng bahay. Walang isang tinig ng tao. Tanging huni ng hangin na nagdadala ng amoy ng bakal, dugo at takot. Isang driver ng tricycle na pauwi mula sa gabing biyahe ay huminto nang makita ang isang bagay na nakahandu sa isa kanto ng eskinita. Isang matigas at malamig na katawan. Isang kilalang siga sa lugar na iyon na kilala sa pangalang Imang Domeng P ang ngayon ay nakahandusay na walang buhay. Ang nagpakilabot sa katawan ng driver ng tricycle ay hindi ang bangkay, kundi ang kondisyon ng ulo nito. Isang perpektong bilog na butas ang nakabuka sa gitna ng noo, tila binaril mula sa malapitan ng may hindi makatuwirang katumpakan. Ang kanyang mga kamay ay nakagapos sa likod ng may maayos na buhol, hindi ordinaryong buhol. Isang buhol na tanging mga sinanay na sundalo lamang ang nakakaalam. Sino ang gumawa nito? Bakit napakalinis? Bakit walang nakarinig ng putok? Gumamit ba ng silencer ang salarin o hindi ba siya ordinaryong tao? Kumalat ang balita ng mas mabilis kaysa sa sikat ng araw. Ang mga residente ay nagbubulungan sa likod ng mga pinto ng bahay na nakakandado pa rin. Mayroong naniniwala na ito ay gawa ng kalabang grupo. May nagbibintang sa pulisya, may naglakas loob sabihin na hindi ito ordinaryong pagpatay. Ito ay isang pagpatay. Isang pagpatay na isinagawa ng may kasanayan at layunin na napakatibay para lang sa krimen sa kalsada. Ngunit ang pinakamalaking tanong na nakabitin sa hangin ng umaga na iyon ay, bakit? Bakit si Mang Domeng? Bakit ngayon? Bakit sa ganitong propesyonal na paraan? Nang dumating ang pulisya, tumahimik din sila nang makita ang butas ng bala. Walang kaguluhan, walang bakas ng paglaban. Tila hindi man lang napansin ng biktima kung kailan dumating ang kanyang kamatayan. At nang ihayag ng forensiko ang isa pang katotohanan, ang bala ay tumago sa utak nang hindi sinisira ang iba pang istruktura ng bungo, ang hinala ay agad na tumungo sa isang bagay, isang piling mamamaril. Nagdaan ba sa pagsasanay militar ang salarin? Mayroon ba siyang personal na galit o marahil ay nagpapatupad siya ng isang listahan? Isang mahabang listahan. Ang Tondo noong umaga na iyon ay tila huminto sa paghinga. Ang mga tindero ay hindi nagbukas ng kanilang mga pwesto gaya ng dati. Ang mga driver ng jeepney ay hindi naglakas loob dumaan sa parehong ruta. Maging ang mga siga na naghahari sa lugar na iyon ay nawala kaagad. Tila nabasa nila ang nakatagong mensahe sa katawan ni Mang Domeng. Sunod na ang inyong pagkakataon. Isang tinig lamang ang narinig sa komunidad, takot. Ngunit sa likod ng takot na iyon ay mayroong isang bagay na hindi nila binibigkas. Ito ba ay ganti sa isang bagay? Mayroon bang bumangon mula sa dilim upang gawin ang isang bagay na walang sinuman ang naglakas loob gawin noon? Sino ang sapat na matapang upang hamunin ang mga siga na naghahari sa lugar na ito sa loob ng maraming taon?
Sino ang sapat na sanay upang takutin sila sa isang kamatayan lamang? At titigil ba ang mamamatay tao na ito sa isang biktima o ito ba ay simula pa lamang ng madugong mga gabi na magpapayanig sa Maynila? Nakabitin ang tanong na iyon na parang usok na ayaw mawala na naghihintay ng sagot. Ngunit ang sagot ay hindi pa dumarating. Ang dumating ay ang pangalawang balita, pangatlo, pang-apat. At bawat balita ay nagdala ng mas nakakakilabot na kwento ng kamatayan. Ngunit sa unang araw na iyon nang dahan-dahang hawakan ng sikat ng araw ang mukha ng bangkay ni Mang Domeng, lahat ay nakaramdam ng iisang bagay. Mayroong isang madilim na bumangon at walang nakakaalam kung paano ito pipigilan. Bago pa man naging entablado ng kamatayan ang Tondo, isang simpleng paglalakbay ang nagdala ng trahedya na hindi kailanman inisip ng sinumang pamilya. Si Lita, isang 21 taong gulang na dalaga, ay natapos ang kanyang mga gawain sa pag-aaral ng mas maaga sa schedule. Nagpasya siyang umuwi sa Maynila upang sorpresahin ang kanyang mga magulang. Naisip na niya ang mukha ng kanyang ina na laging naghahanda ng paborito niyang almusal at ang kanyang ama na, bagamat mahigpit, ay laging tinitingnan siya ng may pagmamalaki sa tuwing ikukwento niya ang kanyang mga nagawa sa kolehiyo. Ang bus ng gabi mula Baguio patungong Maynila ay humahago sa mahabang katahimikan. Nakaupo si Lita sa tabi ng bintana, tinitingnan ang dilim ng gabi habang hawak ang kanyang cellphone at nagtatype ng mensahe. Tay, nay, mamayang bukang liwayway po, uuwi na si Lita. Hindi nasagot ang mensahe dahil natutulog ang kanyang mga magulang. Ngumiti si Lita ng bahagya, iniisip na susurpresahin niya sila sa umaga. Hindi niya alam na iyon ang huling mensahe na naipadala niya. Pagdating ng bus sa terminal bago magbukang liwayway, bumaba si Lita habang hinihila ang kanyang maliit na maleta. Malambing pa rin ang hangin sa Maynila. Ang mga patak ng hamog ay bumangga sa liwanag ng mga ilaw ng terminal na nagsisimulang magbago. Tinanggihan niya ang alok ng mga tricycle na ikolorumpi at pinili na sumakay ng jeepney dahil direkta ang ruta nito patungo sa kanilang bahay. Isang simpleng desisyon. Isang pang-araw-araw na desisyon na ginagawa ng maraming tao. Walang naramdamang mali, walang masamang kutob, walang tanda na hihinto ang kanyang buhay sa loob ng ilang minuto. Ngunit, may isang bagay na hindi niya nakita. Ang mga aninong figura na nagmamasid sa bawat hakbang niya mula sa malayo. 5 siga na naghahari sa ruta na iyon. 5 lalaki na sanay mangikil, manakot, at kumuha ng anumang gusto nila. 5 figura na magbabago ng buhay ng maraming tao magpakailanman. Habang nakaupo si Lita sa loob ng jeepney na mabagal na umaandar, tahimik pa rin ang kapaligiran. Mayroon lamang ang driver at 2 iba pang pasahero na tila walang pakialam. Ngunit nang pumasok ang jeepney sa Tondo, 2 motorsiklo ang humarang sa harapan. Huminto ang jeepney. 5 lalaki ang biglang sumakay. Lahat ay natigilan. Walang nag-ingay. Bakit walang lumaban? Bakit walang sumigaw? May nakakaalam ba kung ano ang mangyayari sa dalaga? Hinila ng isa sa mga siga ang bag ni Lita. Tumanggi siya, mahigpit na hinawakan ang strap ng kanyang bag reflex, hindi dahil sa tapang, kundi sa gulat. Tinakot siya ng siga ng isang kutsilyo. Tiningnan siya ni Lita, ang mga mata na puno ng takot, ngunit ayaw sumuko. Naalala niya ang turo ng kanyang ama tungkol sa pagtatanggol sa sarili. Tinabig niya ang kamay ng siga. Sinubukan niyang lumabas mula sa pinto ng jeepney. Ngunit ang kanyang pagtatangka ay nagdulot ng galit sa kanila. Ang unang saksak ay tumama sa kanyang balikat. Ngunit ang pangalawa ay direktang tumago sa kanyang puso. Isang bagay na hindi na maibabalik, hindi na magagamot. Bumagsak si Lita, nang hina ang kanyang katawan. Nabaligtad ang kanyang mga mata na tila gusto pa ring mabuhay. Tila gusto pa ring sabihin na ayaw pa niyang mamatay. Ngunit hindi ibinigay ng mundo ang pagkakataong iyon. Nang umagos ang kanyang dugo at bumasa sa sahig ng jeepney, nanatiling tahimik ang mundo sa paligid niya. Bakit tahimik ang lahat? Masyado ba silang takot? O nasanay na ba sila sa pagkakita ng karahasan kaya't namatay na rin ang kanilang konsensya? Namatay si Lita bago pa man niya mabanggit ang pangalan ng kanyang ama o ina. Namatay siya bago pa man niya mabuksan ang pintuan ng bahay na gusto niyang puntahan. Namatay siya bago pa man magsimula ang kanyang mga pangarap sa hinaharap.
Ang jeepney ay umandar muli, iniiwan ang kanyang katawan sa tabi ng kalsada na parang basura. 5 siga ang tumawa ng buong pagmamalaki, pakiramdam ay hindi sila mahahabol ng batas. At ang mas malungkot, totoo sila, sa araw na iyon, walang paghabol, walang sigaw, walang katarungan. Ang tanong ngayon ay hindi na kung bakit namatay si Lita, kundi bakit pinayagan ng mundo na mangyari iyon. Napakamura ba ng buhay ng isang tao sa lungsod na ito? Wala ba ni isa man ang naglakas loob na hamunin ang kapangyarihan ng mga siga sa Tondo? Ngunit, darating ang sagot sa tanong na iyon sa paraang hindi kailanman inisip ng sinuman. Sa paraang magpapayanig sa Maynila at magpapaalala sa pangalan ni Lita, hindi lamang dahil sa kanyang kamatayan, kundi dahil sa bagyo na sumilang matapos bumagsak ang kanyang patak ng dugo sa lupa. Nang gabing iyon, nagbago ang kapalaran ng hindi mapigilan at may isang tao, malayo sa pinangyarihan, ang nakatingin sa screen ng kanyang cellphone na binabasa ang mensahe ni Lita na hindi na kailanman masasagot. Isang tao na hindi naglabas ng luha, hindi sumuntok ng anuman, hindi sumigaw. Tahimik lang siya, napakatahimik. At sa loob ng katahimikan na iyon, nagsimulang sumilang ang isang bagyo. Ang bukang liwayway na dapat sana ay nagdadala ng pag-asa ay naging entablado ng kamatayan para kay Lita. Ang madilim na ilaw ng kalye ay nagpapakita ng mga anino ng 5 malalaking lalaki na sumakay sa jeepney. Hindi sila dumating bilang pasahero. Dumating sila bilang mga berdugo na pakiramdam ay hindi mahahabol ng batas. Tila ang Tondo ay isang maliit na kaharian na kanilang pinamamahalaan. Walang takot sa kanilang mga mukha. Tanging pagmamayabang na ugat na sa loob ng maraming taon ng paghahari sa kalye. Ang jeepney na dati mabagal na umaandar ay biglang huminto ng malakas. Yumuko ang driver nang hindi naglakas loob tumingin sa salamin, tila alam na niya ang mangyayari. 2 pang pasahero ang natigilan, maputla ang mga mukha, nanigas ang mga katawan. Walang sinuman ang gumalaw dahil sa matinding takot. Takot na nabuo ng reputasyon ng 5 siga na iyon. Bakit hinahayaan ng isang malaking lungsod tulad ng Maynila na maging hari ng kalye ang isang grupo ng mga kriminal? Bakit kailangang mamuhay ang mga residente sa lilim ng terorismo araw-araw? Ang pinuno, isang matangkad na lalaki na may mahabang peklat sa pisngi, ay tinitigan si Lita na parang sinusuri ang isang bagay. Ibigay mo ang bag mo, sabi niya nang walang emosyon. Ang kanyang boses ay paos, ngunit may tono na nagpapahiwatig na hindi siya pwedeng salungatin. Mas lalong hinigpitan ni Lita ang hawak sa kanyang bag, pinipigilan ang takot na gumagapang sa kanyang dibdib. Hindi ito tungkol sa bag, ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa sarili, tungkol sa kaligtasan, tungkol sa kanyang buhay na pinipilit niyang ipagtanggol. Ngunit sa madilim na mundong iyon, ang desisyon na lumaban ay madalas na nagtatapos sa kamatayan. Alam ba niya ang panganib na iyon o sumunod lamang siya sa likas na ugali ng pagtatanggol sa sarili na itinuro ng kanyang ama sa loob ng maraming taon? Nang agawin ng isa sa mga siga ang kanyang bag, tinabig ni Lita ang kamay nito. Mabilis ang kanyang paggalaw, kusang loob at ikinagulat ng mga siga. Sinubukan niyang tumayo, sinubukan niyang buksan ang pintuan ng jeepney na isang hakbang lang ang layo mula sa kalayaan. Ngunit ang kalayaan ay ang pinakamahirap makamit sa isang lugar na tulad nito. Mabangis na kamay ang humila sa kanyang buhok, ibinagsak siya pabalik sa upuan. Itinulak ng isa pang siga ang kanyang katawan ng malakas. Ang isa naman ay hinawakan ang kanyang 2 braso. Ayaw nila ng kinakalaban, lalo na ng isang babae. Ang tapang mo, ha, sabi ng pinuno. Lumambot ang kanyang mga mata sa galit. Matagal na akong hindi nakakapatay ng tao. Ang kutsilyo ay lumabas ng napakabilis, kumikinang ng bahagya sa liwanag ng kalye. At sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo. Walang isang tunog, walang sigaw, walang nagtangkang pigilan. Bakit walang tao ang nagtangkang iligtas siya? Masyado na ba itong manhid ang lungsod para magmalasakit? Nagpupumiglas si Lita, ngunit ang kanyang maliit na katawan ay natalo ng 5 malalaking lalaki. Ang kanyang mga galaw ay nanghina. Ang kanyang hininga ay naputol-putol. Gumalaw ang kutsilyo. Ang unang saksak ay tumama sa kanyang balikat. Napakasakit. Ngunit buhay pa siya. Lumalaban pa rin siya. Gusto pa rin niyang umuwi. Ngunit ang pangalawang saksak ay hindi nagbigay ng pagkakataong iyon. Ang kutsilyo ay pumasok ng direkta sa kanyang kaliwang dibdib, tumago sa puso. Biglang lumaki ang kanyang mga mata,
Nanigas ang kanyang katawan at pagkatapos ay nanghina na parang manika na naubusan ng lakas. Walang tunog na lumabas sa kanyang bibig. Walang huling salita. Tanging ang huling hininga na natigil sa kanyang lalamunan. Bumagsak si Lita. Ang kanyang katawan ay nakahandusay na nakabuka pa rin ang mga mata na nakatingin sa pintuan ng jeepney na hindi niya nakamit. Ang pintuan na ilang sentimetro lang ang layo mula sa kanyang kaligtasan. Umaasa ba siya na may tutulong? Naisip ba niya ang kanyang ama at ina bago lamunin ng dilim ang lahat? Ang mga siga ay nakatayo na humihingal, ngunit hindi dahil sa pagod. Pakiramdam nila ay nanalo sila, pakiramdam nila ay makapangyarihan sila. Pakiramdam nila ay imbestigahan. Tumulo ang dugo ni Lita sa sahig ng jeepney, bumubuo ng hindi regular na pattern na magiging tahimik na saksi ng nakakatakot na trahedya na iyon. Ang driver ay naglakas loob sa wakas na tumingin sa salamin, nakita ang katawan ni Lita na hindi na gumagalaw. Itapon mo na lang, sabi ng pinuno ng walang emosyon na parang nagbibigay lang ng maliit na utos. Hinila nila ang katawan ni Lita palabas at iniwan sa tabi ng kalsada na parang walang halaga. Umandar muli ang jeepney. Umugong ang makina na bumabasag sa katahimikan ng bukang liwayway. Nang nakahandusay ang katawan ni Lita sa malamig na aspalto, isang malaking tanong ang lumitaw. Ito ba ang katapusan ng kanyang kwento o ang kanyang kamatayan ay magiging detonador ng isang bagay na mas malaki? Mas madilim at mas nakamamatay kaysa sa sinumang makapag-iisip. Samantala, hindi pa nakakarating ang balita sa kanyang pamilya. Sa isang lugar, may isang taong nakatingin sa screen ng cellphone na tumatanggap ng mensahe na hindi na nasagot. At ang taong iyon ay isang taong hindi dapat kailanman ginising mula sa kanyang madilim na nakaraan. Ang maliit na bahay ng pamilya ay nasa labas ng Maynila, napapalibutan ng matatandang puno na nagpapatingkad sa kapayapaan kumpara sa ingay ng lungsod. Ngunit ang kapayapaan na iyon ay nabasag nang dumating ang balita tungkol sa pagkamatay ni Lita. Ang ina ni Lita ay humiyaw sa pag-iyak nang marinig na ang kanyang kaisa-isang anak ay natagpo ang walang buhay. Siya ay nawalan ng malay sa yakap ng mga kamag-anak. Ang kanyang pag-iyak ay bumabasag sa hangin ng bahay na dati puno ng tawa. Ngunit isang tao ang hindi nagsalita. Si Elias, ang ama ni Lita, isang dating miyembro ng Special Action Force, DSD, na minsang naglingkod sa pinakamadilim na operasyon ng bansa, ay nakatayo na tahimik na parang isang estatwa ng bato. Hindi niya tinakpan ang kanyang mukha, hindi siya yumuko, walang luha, walang salita, walang reaksyon. Tila walang laman ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagtatago ng isang bagyo na naghihintay ng oras upang sumabog. Bakit hindi siya umiyak? Bakit hindi siya nagpakita ng kalungkutan? O napakalalim ba ng kanyang kalungkutan kaya hindi niya maipahayag sa karaniwang paraan ng tao? Nang dumating ang labi ni Lita sa bahay, si Elias ay nakatayo sa pintuan. Hindi niya hinawakan ang kabaong. Hindi niya binuksan ang takip ng mukha ng kanyang anak. Tinitigan lang niya ng matagal. Napakatagal. Lahat ng nasa bahay ay kinilabutan nang makita siya. Hindi dahil sa lamig siya, kundi dahil ang kanyang tingin ay tila hindi sa isang ama. Ang tingin ng isang sundalo na sinusuri ang sitwasyon bago kumilos. Nang umiyak ang ina ni Lita sa ibabaw ng kabaong, nanatiling tahimik si Elias. Maging sa libing, lumakad siya sa likod ng karo na walang emosyon. Walang yakap, walang salita ng pakikiramay na sinagot. Walang kalungkutan na ipinakita niya. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakakilabot kaysa sa anumang sigaw. Ano ba talaga ang nasa isip niya? Nagbibilang ba siya ng isang bagay? Naaalala ba niya ang isang bagay mula sa kanyang nakaraan? O pinipigilan ba niya ang isang bagay na mas malaki kaysa sa luha? Nang magsiuwian ang pamilya at iba pang nagluluksa, nanatiling nakatayo si Elias sa basang libingan. Madilim ang kalangitan na tila nakikiramay. Tiningnan niya ang lupa na bumabalot sa katawan ng kanyang anak. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata sandali. At sa sandaling iyon, nagbago ang kanyang mukha. Hindi na walang laman, hindi na flat. Mayroong isang bagay na pumuno sa tingin na iyon. Desisyon. Nang gabing iyon, nakaupo siyang mag-isa sa madilim na sala. Nakadisplay sa dingding ang mga larawan ni Lita. Ang kanyang ngiti ay pumupuno sa silid na ngayon ay tila isang libingan.
Matagal na tinitigan ni Elias ang larawan, tila umaasa na babangon si Lita mula sa frame at muling tatawagin siyang ama. Ngunit hindi na mangyayari iyon. Kinuha niya ang isang kahon ng bakal mula sa isang lumang aparador. Isang kahon na hindi nabuksan sa loob ng maraming taon. Isang kahon na naglalaman ng nakaraan na inilibing niya ng malalim. Nang buksan ang kandado, isang maliit na click ang narinig na parang tunog ng kampana ng digmaan. Sa loob ng kahon ay may isang lumang pistola, mga bala na maayos na nakasalansan, isang larawan ng AC Operations Team, at isang kupas na insignia. Bakit niya iningatan ang lahat ng iyon? Bakit hindi niya kailanman itinapon? Alam ba niya na isang araw ay kailangan niyang gamitin muli? Inilabas ni Elias ang pistola. Hindi nanginginig ang kanyang kamay. Stabil ang kanyang kamay tulad noong aktibo pa siya sa serbisyo. Sinuri niya ang magazine, tiyak na kumpleto ang lahat. Isinara niya ang kahon ng dahan-dahan, tila isinasara ang isang lumang kabanata sa kanyang buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bagong kabanata na binuksan niya ay mas madilim kaysa sa anumang nagawa niya sa kanyang tungkulin. Kilala siya ng mga tao bilang isang malumanay na ama pagkatapos niyang magretiro. Ngunit hindi kailanman nalaman ng mga tao kung sino talaga si Elias. Hindi nila alam kung gaano karaming lihim na operasyon ang kanyang nilahukan. Hindi nila alam kung gaano karaming buhay ang kanyang kinuha ng tahimik. Hindi nila alam na ang lalaking iyon ay dating tinawag na Red Phantom. Isang palayaw na ibinigay hindi dahil sa mito, kundi dahil sa kanyang kakayahan na mawala pagkatapos patayin ang target. At ngayon, may isang bagay ang muling nagpabalik sa kanya. Isang linggo ang lumipas, paulit-ulit na dumating ang pulisya na may parehong balita. Nakatakas pa rin ang salarin. Walang saksi ang nagsalita, walang bakas na masundan. Ang limang siga ay malaya pa rin gumagala sa kalye, tumatawa, lasing, at nangikil sa mga tao na parang walang nangyari. Tumango lamang si Elias sa tuwing naririnig ang ulat, na natiling blanko ang kanyang mga mata. Ngunit sa kanyang puso, ang nagliliyab na apoy ay lumalaki. Bakit hindi sila maparusahan ng batas? Bakit nabigo ang estado na magbigay katarungan sa kanyang anak? Kailangan ba niyang bumalik bilang kay Red Phantom upang ipatupad ang katarungan? Sa ikapitong gabi pagkatapos ng libing ni Lita, lumabas ng bahay si Elias. Mabagal ang kanyang mga hakbang, ngunit tiyak. Nakasuot siya ng itim na jacket, madilim na sombrero, at sapatos na hindi naglalabas ng tunog. Hindi siya nagdala ng cellphone. Wala siyang sinabihan. Lumakad siya sa gabi na parang anino na humiwalay sa katawan ng tao. At nang gabing iyon, sa Tondo, nangyari ang unang kamatayan. Hindi kailanman napagtanto ng mga siga na matatapos ang kanilang panahon ng kapangyarihan. Hindi nila alam na may isang taong nagising mula sa dilim ng nakaraan. Isang tao na nawalan ng lahat. Isang tao na handang gawin ang anuman ng walang pag-aalinlangan, walang awa, walang pag-urong. Ang pinakamalaking tanong ngayon ay hindi na kung sino ang pumatay kay Lita. Ang tanong ay naging kung sino ang pipigil kay Elias. O, mas tumpak, may susubok ba na pigilan siya? Isang linggo matapos ang pagkamatay ni Lita, ang pambansang pulisya sa Maynila ay puno ng presyon, galit at pagkalito. Araw-araw, tinatanong ng media ang pag-unlad ng kaso. Gabi-gabi, nananalangin ang mga mamamayan na mahuli agad ang pumatay kay Lita. Ngunit ang sagot ay laging pareho, walang liwanag. Tila ang limang siga ay naglaho na parang bula matapos patayin ang isang inosenteng estudyante. Bakit napakahirap hanapin ang kanilang bakas? May nagpoprotekta ba sa kanila? Ganito ba talaga kalaki ang kriminal na network sa Tondo? Sa silid ng investigasyon, nakahandusay ang mga papeles ni Lita na nakasalansan kasama ang mga larawan mula sa pinangyarihan. Ang malabo na CCTV footage ay nagpapakita ng 5 malalaking lalaki na sumasakay sa jeepney. Ngunit, malabo ang kanilang pagkakakilanlan dahil sa napakadilim na ilaw sa kalye. Hindi nakahanap ang mga forensic officer ng makabuluhang fingerprint, lahat ng mga saksi ay tahimik, tila isang pader na hindi masisira. At ang mga mamamayan ay nagtatanong kung ang pulisya ba ay talagang walang kakayahan o ayaw lamang. Samantala, ang Tondo ay patuloy na gumagalaw tulad ng dati. Tila ang pagkamatay ni Lita ay isang maliit na insidente lamang sa isang karagatan ng krimen na itinuturing ng normal. Ang mga siga ay bumalik sa kanilang routine, nangikil sa mga driver ng jeepney,
kumuha ng fee protection money mula sa mga tindero at nanakot sa mga residente. Ngunit may naiiba. Hindi na sila basta-basta lumalabas pagkatapos ng dilim. May takot sa kanilang mga kilos. Nagsimula silang maglakad ng magkakagrupo na tila napagtanto na may isang nagmamanman sa kanila mula sa dilim. Ang tanong, paano matatakot ang mga mamamatay tao ni Lita? Ano ang alam nila na hindi alam ng pulisya? Naririnig ni Elias ang mga ulat ng pulisya araw-araw. Nakaupo siya sa kanyang sala na ngayon ay tahimik. Tanging ang tunog ng orasan sa dingding ang patuloy na pumipitik. Nag-uulat ang pulisya na patuloy pa rin silang nag-imbestiga. Sabi nila ay kailangan ng oras. Sabi nila ay kailangan ng saksi. Sabi nila, lahat ng bagay na tila dahilan na ibinibigay ng mga taong hindi talaga intensyon na hanapin ang katotohanan. Gayunpaman, tumango lamang si Elias ng walang tunog, walang komento, walang ekspresyon. Ngunit ang kanyang katahimikan ay lumalaki na parang isang bulkan na nagpipigil ng pagsabog. Hindi alam ng pulisya na ang katahimikan ni Elias ay tanda na sila ay nabigo at ang kabiguan na iyon ay babayaran ng mahal. Alam ba ng pulisya na hindi sila ang nag-iisang naghahanap sa mga mamamatay tao? Alam ba nila na may isang taong mas mapanganib na gumagawa ng tahimik? Sa ikapitong gabi, nang umulan ng mahina sa mga kalsada ng Maynila, malakas na tumawa ang mga siga na pumatay kay Lita sa isang madilim na kainan. Lasing sila, pinukpok ang mesa, ipinagyayabang na walang sinuman ang makakagalaw sa kanila. Binanggit nila ang pangalan ni Lita nang may paghamak na nagpatungo sa ibang mga customer sa takot. Ngunit sa sulok ng silid, sa likod ng malabo na salamin, may isang nagmamasid sa kanila. Isang taong hindi nagsalita, isang taong nagpasya na ngayong gabi ay hindi ang gabi ng kanilang pagtawa. Nang lumabas sila, patay ang mga ilaw sa maliit na eskinita. Lalo pang nagpadagdag sa katahimikan ang ulan. Nakatayo si Elias sa dulo ng eskinita na may itim na maskara sa mukha. Walang nakarinig ng kanyang mga hakbang. Walang nakakita sa kanyang pagdating. Gumalaw siya na parang anino, mabilis, epektibo, nang walang pag-aalinlangan. Ang pangyayari ay tumagal lamang ng 1-0 segundo. Ang siga na naglalakad sa pinakahuling bahagi ay biglang bumagsak na may butas ng bala sa ulo. Lumingon ang iba, ngunit bago pa man makasigaw, nakita nila ang dalawang figura. Ang dilim ng gabi at ang maikling kislap mula sa dulo ng silencer na pistola. Nawala si Elias bago pa man bumagsak ang katawan ng biktima sa lupa. Kinabukasan, natagpuan ng mga residente ang bangkay ng siga na nakagapos ang mga kamay at butas ang ulo. Tulad ni Mang Domeng ilang araw na ang nakalipas, dumating ang pulisya na may gulat na ekspresyon. Hindi ito random na pagpatay. Ito ay isang pattern, ito ay isang mensahe. Sino ang nagpapadala ng mensaheng ito? At kanino ito ipinadala? Isang bangkay ng siga ang natagpuan, pagkatapos ay 2, pagkatapos ay 5, pagkatapos ay 1-0. Sa loob ng 1 linggo, umabot sa 1 bilang ang mga biktima na nagpatigil sa buong Maynila. Ang mga siga ng Tondo ay nagsimulang magtago sa kanilang mga bahay. Hindi sila naglakas loob lumabas sa gabi. Naghinala sila sa isa't isa. Nagtanong sila, sino sa kanila ang susunod na biktima? Ang tanong na iyon ay nakabitin na parang makapal na uso. Buhay pa ba ang pumatay kay Lita? Hindi pa humihinto ang ulan nang magsimula ang gabi ng paghihiganti. Ang Tondo na karaniwan ay maingay sa gabi ngayon ay tila isang patay na lungsod. Ang mga ilaw ng tindahan ay patay na bago pa man mag-oras. Mas mabilis na isinara ng mga tindero ang kanilang mga pintuan ng bakal kaysa sa dati. Ang mga kalsada na laging puno ng tao ngayon ay walang laman. Tanging ang basang hangin ang umiikot na nagdadala ng amoy ng alikabok, bakal at takot ng tao. Ano ang nagpabago sa buong lugar na iyon na naging isang tahimik na sona ng digmaan? Alam ba ng mga residente kung ano ang nangyayari o sumusunod lamang sila sa likas na ugali na magtago mula sa isang hindi nakikitang panganib? Nakatayo si Elias sa tuktok ng isang 3 palapag na gusali, nakatingin sa ibaba ng may matatalas at malamig na mata. Ang pistola na may silencer ay nasa kanyang kanang kamay. Itim na guwantes ang bumabalot sa kanyang mga daliri. Kalmado ang kanyang mga galaw, hindi nagmamadali. Tila inilatag na niya ang lugar na iyon sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, bagong balik lang siya sa Tondo matapos ang trahedya ni Lita. Nang gabing iyon ang unang gabi na tunay siyang nanghuli.
Hindi nagmamasid, hindi naghihintay, kundi nang huli. Minarkahan na niya ang kanyang mga target, 5 siga na direktang kasangkot sa pagpatay kay Lita. Ngunit, may natuklasan din siyang mas nakakatakot. Ang 5 siga ay hindi iisa ang aktor. May network sa likod nila. May sistema na nagpoprotekta sa kanila. May pinuno na nagbibigay ng utos at kumokolekta ng bayad linggo-linggo. Ang mga mamamatay tao ba ni Lita ay maliit lamang na piraso sa isang mas malaking laro. Ang pagkamatay ba ni Lita ay isa lamang sa maraming krimen na hindi kailanman naibunyag. Tumalon si Elias mula sa bubong at bumagsak sa makipot na eskinita ng walang ingay. Ang kanyang mga mata ay nag-scan sa paligid. Ang siga ay nakayuko mag-isa, lasing, humihitit ng sigarilyo. Narinig niya ang mga usap-usapan tungkol sa anghel ng katarungan sa tondo. Narinig niya na isa-isa nawawala ang kanyang mga kaibigan. Ngunit hindi niya kailanman inisip na darating ang anghel ngayong gabi. Lumapit si Elias. 1 hakbang, 2 hakbang, walang tunog, walang bakas, walang anino. Biglang nasa likod ng ulo ng siga ang pistola. Ito ay para kay Lita, bulong niya. Tumagos ang bala sa bungo, namatay agad. Bumagsak ang siga sa lupa nang hindi man lang nakasigaw. Ginapos ni Elias ang kanyang mga kamay, iniiwan ang parehong marka sa bawat biktima. Isang marka na lalong nagpalito sa pulisya dahil ang buhol ng tali ay isang espesyal na buhol na itinuturo lamang sa mga miyembro ng piling unit. Nang matagpuan ang bangkay kinabukasan ng umaga, agad na nagpanik ang pulisya. Nagkagulo agad ang media, nagbulungan ang mga residente. Nagtanong sila, sino ang gumagawa ng lahat ng ito? Ganti ba ito sa pumatay kay Lita? O may isang naglilinis sa tondo? Ngunit hindi huminto ang patayan ng gabing iyon sa isang biktima. Lumipat si Elias sa susunod na lokasyon. Nakita niya ang 2 iba pang siga na nakaupo sa harap ng bodega, nagbabantay. Mukha silang balisa, may hawak na matutulis na armas, nakatingin sa bawat anino ng may pag-aalala. Alam nila na hinuhuli sila. Ngunit paano makakatakas mula sa isang hindi nakikita? Mabilis na gumalaw si Elias. Ginamit niya ang dilim at ang tunog ng ulan upang makalapit. 2 beses umugong ang kanyang pistola. 2 ulo ang tumilapon pabalik. Bumagsak ang kanilang mga katawan ng nakasalansan. Walang tunog bukod sa patak ng ulan na bumasa sa lupa. Napagtanto ba nila kung sino ang pumatay sa kanila? Pinagsisihan ba nila ang ginawa nila kay Lita? 3 bangkay ng gabing iyon. 3 mensahe, 3 tanda na nagsimula na ang paghihiganti. Ngunit ang pinakanakakatakot na tanong ay paano kung ito ay simula pa lamang. Nakatayo si Elias sa gitna ng madilim na eskinita, nakatingin sa ulan na bumabagsak. Wala siyang naramdaman. Hindi mabangis, hindi masaya, walang paghihiganti na nabayaran. Isang bagay lang ang naramdaman niya, hindi pa ito tapos. Ang mga siga ay maliit lamang na bahagi ng network ng karahasan na pumatay kay Lita. May malaking pinuno, may tagapamagitan, may tagapamahala ng pera, may taong nagsisiguro na ang mga siga ay makakagawa ng anuman ng walang gulo mula sa batas. At nagpasya si Elias na lahat ng iyon ay sisirain isa-isa. Nang gabing iyon, sa ilalim ng ulan, ang figura na dating kilala bilang Red Phantom P ay bumalik. At nang hawakan ng anino ang lupa, nagsimulang manginig ang mundo ng kasamaan nang hindi nalalaman kung sino ang nagpapayanig dito. Ang tanong ngayon, gaano karaming dugo ang kailangan bumuhos bago huminto si Elias? O, mas nakakatakot, titigil ba siya? Walang nakakaintindi kung paano naging ganito kasinupin ang ritmo ng kamatayan. Gabi-gabi, nang hindi kailanman lumiliban, nagugulat ang tondo sa pagkatuklas ng bangkay ng isang siga na may parehong kondisyon. Nakagapos ang mga kamay sa likod, butas ang ulo ng isang tumpak na bala, at ang mukha ay tila nagtatago pa rin ng huling takot bago dumating ang kamatayan. Bakit napakalinis ng pagpatay? Paano nakakakilos ang salarin ang hindi natutukoy? Samantalang naglagay na ang pulisya ng mga pulis sa bawat kanto ng kalye. Nasaksihan ng mga residente ang matinding pagbabago. Ang mga siga na dati naglalakad ng may pagmamayabang ay ngayon ay gumagalaw ng maliliit na grupo. Naghihinala sa isa't isa, nagbabantayan at maging nagbibintang sa isa't isa. Ang ilan sa kanila ay lumikas sa labas ng lungsod. Ngunit lalo pang lumalim ang misteryo.
Maging ang mga tumakas ay natagpuang patay sa iba't ibang lugar sa loob ng 24 oras. Paano nalaman ng salarin ang kanilang pinagtataguan? Mayroon ba siyang network o siya mismo ang sumunod sa kanila mula pa sa simula? Nakita ng pulisya ang isang hindi maikakailang pattern. Hindi ito random na pagpatay. Hindi ito ordinaryong paghihiganti. Ito ay isang paglilinis. Isang paglilinis na isinagawa ng isang tao na may mataas na antas ng kakayahan sa operasyon. Isang tao na hindi gumagana batay sa emosyon lamang, kundi batay sa pagkalkula, disiplina, at kasanayan na hindi taglay ng karaniwang tao. Sino ang may kakayahang pumatay ng may katumpakan ng militar? Sino ang may kakayahang mawala bago pa marinig ang tunog ng pagbagsak ng katawan ng biktima? Gabi-gabi, lalong tumatahimik ang tondo. Ayaw nang magbukas ng mga tindero ng kanilang mga pwesto dahil sa takot na maging saksi sa susunod na pagpatay. Tumanggi ang mga driver ng jeepney na dumaan sa ilang ruta, takot na tamaan ng ligaw na bala o makatagpo ng takot at brutal na mga siga. Maging ang ilang pulis ay umamin na ayaw nilang magbantay sa lugar na iyon. Ang takot ay hindi na lamang sa mga mamamayan. Hindi na rin sigurado ang mga otoridad na kaya nilang harapin ang figura na gumagalaw na parang anino. Gayunpaman, ang pinakamalaking tanong ay hindi kung sino ang salarin, kundi bakit hindi siya huminto pagkatapos mamatay ang 5 pumatay kay Lita. Bakit patuloy niyang hinuhuli ang dose-dose ng iba pang siga na hindi direktang kasangkot? May natuklasan ba siya sa likod ng kriminal na network ng Tondo? Mayroon bang mas madilim na katotohanan na kanyang inilalabas? Bawat bangkay ay nagdaragdag sa misteryo. Bawat pagpatay ay nagbubukas ng bagong tanong. At gabi-gabi ay nagbubulungan lamang ang mga residente. Sino man siya, hindi lang siya naghihiganti. Nililinis niya ang ating mundo. Sa sulok ng madilim na gabi, minamanmana ni Elias ang lahat. Nakita niya ang takot na ngayon ay lumipat ng panig mula sa biktima tungo sa salarin. At sa kanyang puso alam niya na ang alon ng kamatayan ay hindi pa umabot sa rurok nito. May isang tao sa likod ng network na ito. Isang tao na nagpupondo, nagpoprotekta, at gumagamit sa mga siga na iyon para sa mas malaking kapakinabangan kaysa sa simpleng pangikil. Alam ni Elias iyon at hinihintay niya ang sandali upang lumipat sa susunod na antas. Ang tanong, sino talaga ang tunay na kaaway? At gaano katagal pa bago siya matuklasan ni Elias? Gabi-gabi, dumarami ang mga bangkay. Ang kamatayan ay naging ritmo na bumabagabag sa Maynila. At ang Tondo na dati umaalingaw sa mga sigaw ngayon ay napupuno lamang ng mga bulong ng takot at mahihinang panalangin. Ngunit ang mga panalangin na iyon ay hindi pumigil sa anuman. Ang kamatayan ay patuloy na gumagalaw sa sarili nitong ritmo at ang mga ngaso ay hindi nagpapakita ng anumang tanda na hihinto. Nang umabot sa 25 ang bilang ng mga biktima, hindi na lamang balisa ang Maynila. Nahati ang Maynila. Sa isang banda, ang mga maliliit na mamamayan ay nakaramdam ng kaligtasan sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ang mga siga na dati nang aapi sa kanila ay isa-isang nawala. Wala nang pangikil, wala nang pananakot, wala nang pagnanakaw na ginagawa sa harap-harapan. Nagsimulang tawagin ng mga residente ang mamamatay tao bilang itagapaglinis ng maruming lupa. Hindi nila alam ang kanyang pangalan, hindi nila alam ang kanyang mukha, ngunit naramdaman nila ang epekto nito. Posible ba na ang isang pumatay ay maituturing na bayani? Ang katarungan ba na nararamdaman nila ay isang kalmado bago ang bagyo? Ngunit sa kabilang banda, nakita ito ng mga otoridad at mga makapangyarihang personalidad bilang isang malaking banta. Ang pagpapatupad ng batas ay tila inagaw mula sa kanilang mga kamay. Ang otoridad ng estado ay sinira ng isang hindi kilalang tao. Paano maaring guluhin ng isang vigilante ang puso ng kriminalidad sa kabisera? Paano niya nagapi ang isang network na matagal nang nakaugat ng walang tulong ng sinuman? Gumagawa ba siya kasama ang isang hindi kilalang organisasyon o nag-iisa lamang siya na sapat na sinanay upang magapi ang dose-dose ng mga kriminal sa maikling panahon? Lalong naging ligaw ang media. Araw-araw, ang mga headline ng balita ay naglalaman lamang ng bilang ng mga bagong biktima. Gabi-gabi, tinatanong ng mga talk show ang kakayahan ng pulisya. Lumilitaw ang mga eksperto sa seguridad na nagbibigay ng pagsusuri. Ang mamamaril na ito ay dating miyembro ng piling unit. Ang kanyang pamamaraan ay magkatulad sa mga operasyon ng infiltrasyon.
Hindi ito emosyonal na galit. Ito ay isang binalak na estratehiya. Ngunit ang pinaka-nakakatakot ay ang pahayag ng isang eksperto. Kung siya ay dating sundalo, alam niya kung paano maglaho at kung paano hindi masubaybayan. Sa madilim na bahagi ng lungsod, ang mga natitirang siga ay namumuhay sa paranoia. Natutulog sila na may hawak na armas. Nagbubulungan sila. Hindi sila nagtitiwala sa sinuman. Maging ang kanilang pinuno ay nagsimula ng mawalan ng kontrol. Nang magtanong ang isang siga, kailangan ba nating tumakas lahat? Tumahimik lamang ang pinuno dahil alam niya na walang lugar na sapat ang layo upang takasan ang isang taong gumagalaw na parang multo. Minasdan ni Elias ang lahat ng kaguluhang ito mula sa malayo. Nakita niya kung paano nagre-react ang lungsod, kung paano ipinagtanggol ng lipunan ang hindi kilalang figura, kung paano nagpanik ang mga otoridad, kung paano nagsimulang masira ang kriminal na network mula sa loob. Alam niya na ang presyon na ito ay magpapalabas sa pinuno ng network at kapag nangyari iyon, magiging handa siya. Ngunit isang tanong ang bumabagabag sa kanya. Gumagawa pa ba siya para kailita o masyado na siyang malalim na pinanghawakan na siya ng galit? Tao pa ba siya na nagluluksa o naging instrumento na siya ng kamatayan na gumagalaw ng walang ibang layunin kundi ang tapusin ang lahat ng itinuturing na marumi? Sa kabilang banda, nakatanggap ang pulisya ng mas misteryosong ulat. Ang ilang biktima ay hindi na ordinaryong siga, kundi mga taong may direktang ugnayan sa ilang opisyal. Napagtanto ba ni Elias na pumapasok siya sa isang mas mapanganib na lugar? Isang lugar na puno ng intriga sa politika, itim na pera, at kapangyarihan na handang ipagtanggol ang kanilang sarili gamit ang mas nakamamatay na armas. Nahati na ngayon ang Maynila sa dalawang kampo, ang mga humihiling na bigyan ng medalya ang salarin at ang mga humihiling na barilin siya sa lugar. Ngunit isang tanong ang lumitaw ng mas malakas kaysa sa iba. Kung magtatagumpay si Elias na talunin ang lahat ng siga, sino ang susunod niyang babarilin? At nang umabot sa ika-negatibo 40 ang bilang ng mga napatay, napagtanto ng mundo na ang mga ngaso na ito ay hindi titigil hanggat hindi niya nakikita ang isang bagay o isang tao. At nang gabing iyon sa isang madilim na silid, isang taong pakiramdam ay kinukorner ang nagbigay ng utos, hanapin siya bago ako ang maging target. Nagbago ang direksyon ng paghahanap. Hindi na lamang si Elias ang mga ngaso. Siya na ngayon ang target. Nang umabot sa mahigit 40 ang bilang ng bangkay ng mga siga, wala nang pagpipilian ang pulisya, kundi bumuo ng isang espesyal na unit upang hawakan ang serye ng misteryosong pagpatay sa tondo. Ngunit, habang mas malalim silang nag-iimbestiga, mas natutuklasan nila ang mga katotohanan na nagpapaisip sa kanila kung talagang naghahanap sila ng mamamatay tao o sinusubaybayan lamang ang isang anino na hindi mahawakan. Sa forensic room ng pambansang pulisya, isang dalubhasang doktor sa armas ang nakatitig sa screen ng monitor habang humihinga ng malalim. Ang mga bala na nakuha mula sa ulo ng mga siga ay nagpapakita ng magkakaparehong katangian. Walang isang putok ang sumablay. Lahat ay pumasok mula sa parehong punto. Isang punto na tanging isang grupo lamang ang nakakakilala, isang sanay na sniper. Tumpak na putok sa malapitan, perpektong anggulo, walang labis na pinsala. Hindi ito gawa ng ordinaryong tao, bulong niya habang nagtatala. Paano napapanatili ng isang tao ang ganitong katumpakan gabi-gabi? Nag-ensayo ba siya sa loob ng maraming taon? Dating sundalo ba siya? O aktibo pa rin siya at gumagamit ng kanyang militar na network ng iligal? Ang mga tali na nakagapos sa pulso ng mga biktima ay hindi rin ordinaryong tali. Ito ay buhol na itinuturo lamang sa ilang unit. Isang buhol na idinisenyo upang walang pagkakataon ang biktima na lumaban sa loob ng wala pang 3 segundo. Isang buhol na hindi man lang itinuturo sa ordinaryong pulis. Sino ang makakagawa niya ng walang tunog, walang labanan, ng walang iniiwang bakas ng Ang tanong na iyon ay bumabagabag sa pulong ng mga investigador. Ngunit ang pinaka-nakakatakot ay ang pinakahuling ulat. Natagpuang patay ang ilang siga. Sa kondisyon na nagpapahiwatig ng naunang pagmamatsyag, may natitirang bakas na mga hakbang sa bubong ng gusali, isang tumpak na trajektory ng pagtalon, at mga palatandaan na pinatay ng salarin ang biktima mula sa isang posisyon na imposibleng gawin ng ordinaryong tao. Ito ay parang isang operasyon ng infiltrasyon, sabi ng isang intel officer. Hindi ito gawa ng paghihiganti lamang.
Mayroong teknik, mayroong estratehiya, mayroong mataas na antas ng disiplina. Bakit hindi kailanman nahuli ng TK's camera ang salarin? Bakit lagi niyang alam ang ruta ng patron ng pulisya? Paano niya napapatay ang target sa loob lamang ng ilang segundo at naglalaho na parang ulap? Ang mga tanong na iyon ay nagsisimulang tumungo sa isang nakakatakot na konklusyon. Ang salarin ay malamang na dating miyembro ng piling unit, isang taong sinanay upang pumatay ng tahimik at maglaho bago pa man may makapansin sa nangyari. Samantalang nagkukumahog ang pulisya sa paghahanap ng sagot, walang pag-aalinlangan na kumilos si Elias. Gabi-gabi, nangalap siya ng impormasyon tungkol sa kriminal na network na nagpoprotekta sa mga pumatay kay Lita. Nalaman niya na ang mga siga ay hindi lang nangingikil at nambubugbog. Naging kasangkapan sila ng isang tao sa likod ng tabing. Isang tao na gumagamit sa kanila upang ayusin ang daloy ng itim na pera, iligal na kalakalan. Maging ang ilang ulat ay nagsasabi ng pangingikil sa mga estudyanteng nakatira sa boarding house sa paligid ng tondo. Tinitigan ni Elias ang mga litrato na may nakakakilabot na tingin. Habang mas matagal niyang tinitignan, mas nawawala ang kanyang emosyon. Ang natitira na lamang ay misyon. Ito ba ang tunay na kahulugan ng pagkawala? Kapag ang isang ama ay hindi na nakakaramdam ng sakit, ngunit nagiging kasangkapan ng katarungan na lumalakad sa dilim. O ito ba ang ganap na pagkasira ng kanyang pagkatao? Sa kabilang banda, ang militar na intelligence ay nagsimulang makatanggap ng hindi magandang ulat. Ang pangalan ni Elias ay lumitaw sa ilang lumang record. Isang dating miyembro ng Special Action Force, DSD, na nawala sa radar pagkatapos magretiro. Isang espesyalista sa infiltrasyon na dating tinawag na Red Phantom. Isang taong kilala na hindi kailanman nabigo sa mga lihim na operasyon. At ngayon ang mga ebidensya ng pagpatay na ito ay napakapamilyar sa kanyang e-signature. Bumalik na ba si Elias sa larangan ng patayan? Ang sakit ba sa pagkamatay ni Lita ay sapat upang muling buhayin ang madilim na bahagi na inilibing niya sa loob ng maraming taon? Sa sandaling lahat ay nagtuturo sa iisang direksyon, nakatayo si Elias sa bubong ng isang mataas na gusali, nakatingin sa walang laman na tondo. Ang kanyang mga mata ay nagre-reflect sa mga ilaw ng lungsod. Malapit na ang oras. Hindi magtatagal, ang tao sa likod ng kriminal na network na ito ay mapipilitan at lalabas. At kapag nangyari iyon, naroroon siya at naghihintay. Ngunit may isang tanong na bumabagabag sa kanyang puso. Ipinagtatanggol ba niya ang katotohanan o inilulubog niya ang kanyang sarili sa isang walang katapusang bangin? Ang tanong na iyon ay hindi nasagot. Ang malinaw ay hindi pa tapos ang patayan. At ang ritmo ng kamatayan ay malapit ng maging isang malaking bagyo. Sa isang silid sa ilalim ng lupa sa punong tanggapan ng intelligence, ang katahimikan ay napakapal kaya't naririnig ang bawat pagpitik ng orasan. Sa gitna ng silid, isang screen ang nagpapakita ng mga litrato ng mga krimen sa tondo, ang posisyon ng mga biktima, ballistic analysis, pattern ng pagpatay, at reconstruction ng posibleng salarin. Sa sulok ng screen, lumitaw ang isang pangalan na nagpatigas sa buong silid, Elias Valdez. Humugot ng malalim na hininga ang isang senior intelligence officer. Masama ito, sabi niya. Kung siya nga ang gumawa nito, nahaharap tayo sa isang bagay na hindi mapipigilan ng ordinaryong pulis. Bakit napakabilis lumitaw ang pangalan ni Elias? Lumalabas na ang kanyang track record sa mundo ng militar ay hindi lihim. Dating miyembro siya ng isang unit na may kakayahang magsagawa ng operasyon na katumbas ng mga piling puwersa sa buong mundo. Dalubhasa siya sa close quarters combat, precision shooting, at tahimik na infiltrasyon. Ngunit ang pinakanakakatakot ay ang kanyang kalmado. Kilala si Elias bilang isang sundalo na hindi kailanman nabigo na tapusin ang anumang misyon, kahit anuman ang kapalit. Ngayon, nang ang serya ng pagpatay na ito ay nagpapakita ng isang pattern na magkapareho sa mga teknik na dating niyang pinagkadalubhasaan, wala nang puwang para sa pagtanggi. Gayunpaman, lumitaw ang isa pang tanong. Ito ba talaga ay paghihiganti lamang sa mga siga na pumatay kay Lita? O may mas malaki siyang hinahabol? Sa gitna ng diskusyon, itinaas ng isang batang ahente ang kanyang kamay. Pero may isang problema, sabi niya. Hindi nakitang lumabas ng bahay si Elias noong gabing nangyari ang insidente. Malakas ang alibi ng kanyang pamilya. Natahimik agad ang silid.
Paano maaring mag-iwan ng bakas ng pagiging nasa bahay ang isang taong may mataas na kakayahan sa infiltrasyon? Gumamit ba siya ng teknik ng pagpapanggap? Mayroon ba siyang nakatagong silid? O may iba pa bang kasama siyang gumagawa? Lumitaw ang mga bagong tanong. Hindi ba nag-iisa si Elias? Sino ang tumutulong at bakit? Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, inihahanda ni Elias ang isang bagay na mas malaki. Inilagay niya ang mapa sa dingding ng kanyang bahay, minarkahan ang mga lugar na may kaugnayan sa kriminal na network na nagpoprotekta sa mga siga. Ngunit, habang mas marami siyang minamarkahan, mas lumilinaw ang isang malaking pattern. Ang network ay hindi lamang nasa tondo. Nakakonekta sila sa mga iligal na negosyo na kumakalat hanggang sa ilang tagapagpatupad ng batas. Namatay ba si Lita dahil lang sa nasa maling lugar o nakakita ba siya ng isang bagay na hindi niya dapat nakita? Matagal na tinitigan ni Elias ang mapa. May isang pangalan na nilagyan niya ng makapal na pulang bilog. Isang mahalagang personalidad na malinis sa mga akusasyon, iginagalang ng publiko, ngunit sa katunayan ay ang utak sa likod ng paggalaw ng daan-daang siga. Isang tao na hindi kailanman nahawakan ng batas. Isang tao na pakiramdam ay hindi siya mahahawakan. At nang gabing iyon, mahinang bumulong si Elias, ikaw ang susunod. Gayunpaman, hindi niya napansin ang isang bagay. Nagpadala ang intelligence ng isang grupo upang bantayan siya. Gusto nilang tiyakin kung si Elias nga ang salarin. Ngunit paano mo babantayan ang isang multo na lumalabas lamang sa dilim? Nang subukan nilang sundan siya, naglaho si Elias mula sa radar. Walang bakas, walang signal, walang anino. Maging ang mga GIFs camera na nakaset up upang bantayan ang kanyang bahay ay walang nakita. Alam ba niya na binabantayan siya? Handa na ba siyang harapin ang estado? Nakatitig ang tanong nang magring ang telepono ng isa sa mga ahente. Nagpapanik ang boses. Bagong bangkay ang natagpuan sa tondo, ang ika-negatibo 57 na biktima at lalong lumilinaw ang pamamaraan ng pagpatay. Ito ay parang sinasadya niyang ipakita ang pagtaas ng kanyang kakayahan. Muling natigilan ang intelligence room. Kung si Elias nga ang salarin, hindi lamang nawalan ang estado ng isang mamamayan. Nawalan ang estado ng isa sa pinakamamamatay na asset na kailanman nagkaroon ito. At ngayon, ang asset na iyon ay naging kaaway. Ang tanong, sino ang susunod na magiging biktima at sino ang pipigil sa isang ama na nawalan ng lahat? Nang umabot sa 57 ang bilang ng biktima, hindi na lang basta balisa ang Maynila. Talagang nanginig ang Maynila. Tinawag ng pambansang media ang tondo na pinakamamamatay na red zone sa Pilipinas. Takot lumabas sa gabi ang mga residente, takot mabuhay ang mga siga, takot mabigo ang pulisya, at takot mawalan ng kontrol ang gobyerno. Ngunit sa likod ng takot na iyon, may isa pang bulong na mas madilim. Totoo ba na ito ay paghihiganti lamang o ito ay isang mas malaking operasyon ng paglilinis? Sa isang pansamantalang istasyon ng pulisya na itinayo malapit sa lokasyon ng ika-negatibo 57 na bangkay, maputla ang mukha ng mga opisyal. Binubuklat nila ang mga papeles. Ngunit, ang bawat ebidensya ay tumutukoy lamang sa isang konklusyon, masyadong sanay ang mamamatay tao. Walang pare-parehong bakas ng paa. Walang usene. Walang kamera na nakakuha ng anino. Walang saksi na naglakas loob magsalita. Tila ang mamamatay tao ay gumagalaw gamit ang teknolohiya o kakayahan na hindi taglay ng karaniwang tao. Isang batang opisyal ng pulis ang mahinang nagtanong sa kanyang komandante. Paano maaring pumatay ang isang tao ng 57 siga sa loob ng 3 linggo nang walang isang pagkakamali? Ang tanong na iyon ay hindi kailanman nasagot. Paano sasagutin ang isang bagay na hindi man lang maintindihan? Samantala, sa mababang bahagi ng lipunan, lumitaw ang ibang boses. Ang maliliit na tindero, driver ng jeepney, at mga may bahay ay nagpapasalamat, kahit sa bulong lamang. Nakita nila ang tunay na pagbabago, tumigil ang pangikil, hindi na gumagala ang mga siga. Ang kanilang mga anak ay makakalakad ng walang takot. Ngunit sa parehong oras, nagtanong din sila, kung ang mga siga na ito ay nawala isa-isa, sino ang pupuno sa bakante ng kapangyarihan? Hindi ba ang bakante na iyon ay magdudulot ng mas masahol pa? Samantalang sa likod ng kurtina ng kapangyarihan, nagsimulang magpanik ang mga opisyal. Hindi sinasadya, hinila ni Elias ang maraming malalaking pangalan,
mga pangalan na sa ngayon ay mukhang malinis, ngunit sa katunayan ay kasangkot sa isang mahabang kadena ng krimen. Ang 57 siga ay hindi lamang ordinaryong gang sa kalye. Sila ay maliliit na kamay sa isang mas malawak na organisasyon. Isang network na nangingikil, naglalaban ng pera, nag-aayos ng itim na logistic, at maging nagpoprotekta sa mga iligal na negosyo na hindi kailanman nahawakan. Alam ba ni Elias ang lahat ng iyon o sinusundan lamang niya ang mga bakas habang natutuklasan ang nakakatakot na katotohanan na hindi niya kailanman inisip? Samantalang nakatuon ang pulisya sa paghahanap sa salarin, ang mga matataas na opisyal ng politika at tiwaling opisyal ay natatakot na mabunyag. Napagtanto nila ang isang bagay. Kung ang salarin ay si Elias nga, hindi lamang siya isang ama na nagluluksa. Siya ay isang dating piling sundalo na may kakayahan sa operasyon na kayang buwagin ang lahat. At kung alam niya ang kanilang mga pangalan, sila ang magiging susunod na target. Sa ika-21 gabi simula ng pagkamatay ni Lita, nakatayo si Elias sa isang mataas na gusali, nakatingin sa kumikinang na mga ilaw ng lungsod na tila isang serye ng mga bituin. Ngunit hindi siya nakakakita ng kagandahan. Nakikita niya ang mga puntos na nagmamarka ng susunod na lokasyon sa kanyang paglilinis. Binuksan niya ang mapa na naglalaman ng mga larawan ng mga siga sa gitnang antas, mga taong kumokontrol sa lugar ng black market, peking seguridad, sistematikong pangikil, at mga karaoke bar na naging lugar ng lihim na human trafficking. Itapon lahat ng maliliit na daga na iyon, bulong niya. Ngunit, ang pinakamalaking tanong ngayon ay nakabitin. Pagkatapos malinis ang maliliit na daga, hahanapin ba niya ang malalaking daga sa likod ng mesa ng kapangyarihan? Lalo pang tumindi ang pagbabantay ng military intelligence. Sinubukan nilang bantayan si Elias 24 oras. Ngunit, laging isang hakbang ang nauuna si Elias. Naglalaho siya kapag gusto, lumilitaw kapag kailangan, at nag-iiwan ng bakas lamang kapag gusto niyang makita siya ng pulisya. Bakit niya sinasadyang mag-iwan ng ilang pahiwatig? Gusto ba niyang magpadala ng mensahe o ginagabayan niya ang pulisya patungo sa isang bagay? Isang ahente ng Intel ang nagsabi sa kanyang komandante, hindi tayo naghahanap ng kriminal. Sinusundan natin ang landas na inilatag ng isang sundalo. Ngunit, saan patungo ang landas na iyon? At handa ba ang estado na harapin ang sagot na iyon? Kinabukasan, lumitaw ang ika-58 na biktima at lalong naniniwala ang mundo na ito ay isang tunay na bagyo. Sa gitna ng takot na bumabalot sa tondo, isang bihirang pangyayari ang naganap. Isang siga ang nakaligtas mula sa pagpatay. Natagpuan ang kanyang katawan na nakahandusa sa isang makipot na eskinita. Isang sugat ng bala ang sumugat sa kanyang pisngi, ngunit ang bala ay sumablay sa nakamamatay na punto. Humihinga pa rin siya. Buhay pa rin siya. Siya ang unang saksi na makakapagsalita. At isang pangungusap lamang niya ang sapat na upang magdulot ng takot sa pulisya at intelligence na hindi pa nila kailanman naramdaman. Bago mawalan ng malay, mahina siyang bumulong, alam niya ang palayaw ko. Natanging ang dati kong mga kasama lang ang nakakaalam. Paano nalaman ng salarin ang palayaw ng isang siga noong bata pa siya? Isang pangalan na hindi man lang alam ng pulisya. Mayroon ba ang salarin ng nakaraang ugnayan sa grupo na iyon? O nakapasok ba ang salarin sa kanilang network nang hindi nalalaman? Dinala ang siga sa intensive care unit. Doon, nanginginig ang kanyang katawan, inilarawan niya ang figura ng salarin, matangkad, mabilis gumalaw, lumitaw mula sa dilim. Nakatakip ang mukha, walang tunog na lumabas. Ang kanyang galaw ay parang multo, sabi niya habang umiiyak. Ang siga na noon ay nagdudulot ng takot ngayon ay natatakot na parang isang bata. Ngunit ang sumunod na pangungusap ay nagpatigil sa lahat ng investigador. Sabi niya, matagal na kitang hinihintay. Paano niya nalaman na nandoon ako? Paano niya nalaman na doon ako tumakbo? Paano niya ako hinanap muna? Alam ba ni Elias ang posisyon ng lahat ng kanyang target, bago pa man ito nakawin ng pulisya? Mayroon ba siyang mas kumpletong listahan kaysa sa data ng intelligence? O mayroon ba siyang matagal ng galit sa network na ito na mas malalim kaysa sa pagkamatay ni Lita? Ininterrogate ng intelligence ang siga ilang oras pagkatapos niyang magising. Sinabi niya na tinawag siya ng salarin sa palayaw na ginagamit lamang noong bata pa siya sa lansangan, maraming taon na ang nakalipas.
Iyon ang pangalan na tanging alam lang ng mga kasama ko noon, sabi niya. Nang tanungin kung kilala niya si Elias, nanginginig siyang umiling. Hindi ko siya kilala, pero kilala niya ang nakaraan ko. Alam niya ang mga lugar na tanging kaming 5 lang ang nakakaalam. 5 tao. 5 magkababata na bumuo ng isang gang. 5 tao na lumaki upang maging pinakamalupit na siga sa Tondo. 5 tao na pumatay kay Elita. Ibig bang sabihin nito ay naiugnay na ni Elias ang lahat ng koneksyon? Nalaman ba niya na ang gang na pumatay kay Elita ay hindi isang random na pangyayari? O dating gumawa ba ng isang bagay na mas madilim ang gang na iyon kaya may ibang dahilan si Elias upang patayin sila? Nagkatinginan ang mga investigador. Isang pangalan ang lumitaw sa screen. Ang pinuno ng gang noong bata pa siya. Isang tao ngayon ay tinutukoy bilang ang malaking dagaki ng kriminal na network sa Maynila. Isang taong pinoprotektahan ng maraming tao. Isang taong hindi kailanman nahawakan ng batas. Isang taong marahil ang pangunahing target ni Elias. Ngunit bago pa man kumilos ang pulisya, malakas na tumunog ang alarm ng ospital. Ang siga na buhay pa ay natagpo ang patay sa kanyang kama. Bali ang kanyang lieg sa isang posisyon na imposibleng gawin ng ordinaryong tao. Walang bakas ng paglaban, walang tunog, walang kikiki na nag-record. Tila pumasok lamang ang mamamatay tao at lumabas sa parehong paraan. Paano niya nalampasan ang seguridad ng ospital? Paano niya nalaman ang lokasyon ng silid? Sinundan ba niya ang ambulansya mula pa sa simula? O mayroon siyang ACV sa loob ng information network ng ospital? Ang doktor na nakatuklas sa biktima ay bumulong lamang ng isang pangungusap. Namatay siya sa takot. Tila alam niya na darating na ang kanyang katapusan. Nanginig ang mga otoridad. Kung kayang patayin ni Elias ang isang tao sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng hindi nakikita, mayroon bang lugar sa Maynila na ligtas mula sa kanyang abot? At ang tanong na ngayon ay umaalinggaw sa bawat isip ng investigador, kung ang saksi ay hindi man lang pinayagang mabuhay, sino talaga ang gustong itago ni Elias? O, mas nakakatakot, ano ang gusto niyang ibunyag sa pamamagitan ng dugo na patuloy niyang ibinubuhos? Ang susunod na kabanata ay magbubunyag ng mga sagot na hindi kailanman inisip ng sinuman. Nagising ang Maynila sa takot na hindi pa kailanman nararanasan. Nang umabot sa 127 ang bilang ng bangkay ng mga siga, ang buong lungsod ay nabalot ng nakakapanindig balahibong katahimikan. Ang Tondo na dating sentro ng kaguluhan ngayon ay naging patay na lungsod. Walang tindero, walang driver ng jeepney, walang boses ng tao, tanging bulong lamang. Sino ba talaga ang hinahabol? Sino ang naghihintay ng kanyang turn? At kailan matatapos ang lahat ng ito? Ngunit sa ika-32 gabi simula ng pagkamatay ni Lita, may kakaibang nangyari. Walang bangkay na natagpuan kinabukasan ng umaga. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang buwan ng paghihiganti, huminto ang nakamamatay na routine na iyon. Nakaramdam ng ginhawa ang pulisya, ngunit natakot din. Bakit huminto bigla? Naubusan na ba ng target ang mamamatay tao o may naabot ba siya na hindi alam? Lalo pang bumigat ang tanong nang makatanggap ang intelligence team ng isang misteryosong mensahe na ipinadala sa kanilang internal server. Isang larawan na nagpapakita ng mapa ng Tondo na may isang malaking pulang tuldok sa gitna. Walang dagdag na teksto, walang banta, walang paliwanag. Lokasyon ba iyon ng huling target o babala o imbitasyon? Mabilis na kumilos ang intelligence. Nagpakalat sila ng drone, special forces, at sniper team upang bantayan ang lugar. Ngunit tahimik ang lugar. Walang galaw, walang tao, tanging mga lumang gusali at bodega na matagal nang inabandona. Ngunit sa loob ng isa sa mga bodegang iyon ay nakatayo ang isang taong hinihintay ng lahat, si Elias. Nakatayo siya sa gitna ng madilim na silid. Tanging ang liwanag ng isang madilim na fluorescent lamp na kumikislap na tila natatakot na sindihan ang kanyang mukha ang nagbibigay liwanag. Sa kanyang harapan ay nakahandusay ang bangkay ng isang malaking lalaki, ang pangunahing pinuno ng kriminal na network ng Tondo. Ang taong noon ay kumukuha ng itim na pera mula sa dose-dosenang iligal na negosyo. Ang taong ang tunay na pangalan ay hindi man lang nakatala sa sistema ng pagkakakilanlan. Ang taong naging pinagmulan ng tapang ng 5 pumatay kay Elita. Ang lalaki ay nakagapos na may bakas ng esteril na bala sa gitna ng noo.
Malinis na pagpatay, huling pagpatay. Ngunit ang nagpatigil sa pulisya ay isang maliit na tala na iniwan ni Elias sa dibdib ng bangkay. Huling daga. Ibig bang sabihin nito ay nalinis na ang buong network? Ang lahat ba ng naunang kamatayan ay mga hakbang lamang patungo sa puntong ito? O ibig bang sabihin nito ay tapos na ang paghihiganti? Nang pasukin ng pulisya ang bodega, wala na si Elias. Tanging bakas ng sapatos na patungo sa likod na dingding at nawala na lamang. Tila tumago siya sa dingding na iyon o tila naging anino siya at lumabas ng walang iniiwang bakas. Ang drone na nagbabantay sa lugar ay nag-record ng isang nakakagulat na bagay. Sa loob ng ilang segundo pagkatapos pumasok ang pulisya, isang anino ang lumitaw sa bubong ng gusali, nakatayo at nakatingin sa kanilang direksyon. Hindi gumalaw ang anino. Nakatayo lamang na parang buhay na estatwa na tila binabantayan ang resulta ng kanyang trabaho. May hawak ang anino, isang pistola na may silencer. Ngunit nang mas malapit na ang drone, naglaho ang figura. Hindi tumalon, hindi tumakbo, naglaho. Paano nangyari iyon? Nagkaroon ba ng malfunction ang drone o mayroon bang kakayahan sa infiltrasyon si Elias na mas mahusay kaysa sa anumang naituro? Ang tanong na iyon ay bumabagabag sa lahat ng otoridad. Ngunit ang pinakamalaking tanong ay hindi kung paano siya umalis, kundi kung ano ang susunod niyang gagawin. Dahil sa lokasyon na iyon, may natagpuan silang hindi kailanman nila inisip. Isang file na naglalaman ng mga dokumento ng iligal na pananalapi na kinasasangkutan ng mga tiwaling opisyal at lokal na opisyal na nagpoprotekta sa network ng mga siga. Ito ba ang panghuling layunin ni Elias na ibunyag ang korupsyon o naghahanda siya ng ikalawang yugto ng kanyang paglilinis? Isang pangungusap lamang ang natagpuan ng pulisya na sulat kamay sa likod ng file. Hindi pa tapos. Bumalik ang takot at alam ng Maynila na hindi pa tapos ang bagyo. Ang gabing iyon ay kakaiba. Tila pinipigilan ng Maynila ang hininga nito. Mabigat na nakabitin ang madilim na kalangitan. Tila alam nito na may malaking mangyayari. Sa punong tanggapan ng intelligence, lahat ng opisyal ay nakaupo sa paligid ng isang malaking mesa na may isang dokumento na nagpatigas sa kanilang dugo, ang kumpletong profile ni Elias Valdez, ang Key Red Phantom, at ang lahat ng kanyang kasaysayan ng operasyon. Ngunit, may isang lihim na tala na bagong natuklasan. Isang tala na nagpapaliwanag kung bakit napaka-epektibo ni Elias sa paghahanap sa mga siga ng tondo. Lumalabas na 20 taon na ang nakalipas, si Elias ay minsang nagpanggap sa isang operasyon upang buwagin ang isang network ng human trafficking sa Maynila. Sa kanyang pagpapanggap, nakisalamuha siya sa mga bata sa kalye, kasama ang 5 bata na kalaunan ay naging pinakamapanganib na gang ng siga. Nakilala niya sila. Tinuruan niya sila kung paano makaligtas mula sa madilim na anino ng lungsod. Ngunit, nabigo ang operasyon dahil ibinunyag ito ng isang tiwaling opisyal. Marami ang nawala. Marami ang nadala sa isang mas brutal na mundo, kasama ang 5 pumatay kay Lita. Ibig bang sabihin nito ay nakaramdam ng pagkakasala si Elias? Nakita ba niya ang pagkamatay ng kanyang anak bilang bunga ng kanyang sariling nakaraan? Nakaramdam ba siya ng responsibilidad dahil nabigo siyang iligtas ang henerasyon na kanyang sinamahan sa tungkulin? Ang mga tanong na iyon ay patuloy na gumulong. Samantala, nakatayo si Elias sa libingan ni Lita. Mahinang patak ng ulan ang bumabasa sa lupa. Matagal niya itong tinitigan, napakatagal. Sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang trahedya, tila basa ang kanyang mga mata. Ngunit, hindi luha ang bumagsak, kundi ang determinasyon na lalong tumindi. Nagawa na ni tatay ang paghihiganti, bulong niya. Pero hindi pa tapos si tatay. Ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon? Sino pa ang kanyang target? Balak ba niyang hanapin ang mga tiwaling opisyal na nagpoprotekta sa kriminal na network na iyon? O ibubunyag ba niya ang katotohanan sa likod ng nakaraang operasyon na nagpabago sa 5 bata sa kalye na naging mga halimaw? Sa gusali ng intelligence, isang opisyal ang bagong nakatanggap ng karagdagang ulat. Ilang opisyal at tiwaling pulis sa gitnang antas ang nasa listahan ng target ni Elias. Nakatala ang kanilang mga pangalan sa dokumento na natagpuan sa bodega kanina. Biglang namatay ang kuryente sa gusali. Madilim na madilim. Tumunog ang alarm. Umandar ang sistema ng seguridad. Ngunit bago pa man may makakilos, isang boses ang lumitaw mula sa intercom ng silid.
isang malalim at blanko na boses na pamilyar. Hinahanap ko lang ang mga nararapat hanapin, Elias. Paano niya nalusutan ang sistema ng intelligence? Paano siya nakapasok ng hindi nakikita? Mayroon ba siyang lumang access? O may isang tao sa loob ang tumulong sa kanya? Nang bumalik ang ilaw, isang sobre ang natagpuan sa gitna ng mesa. Walang nakakita kung sino ang naglagay nito. Walang nakakita ng bukas na pinto. Walang bakas ng paggalaw. Ang laman ng sobre ay isang listahan. Hindi listahan ng mga siga, hindi listahan ng mga kriminal sa kalye, kundi listahan ng mga opisyal na kasangkot sa network na iyon. Mga taong matagal nang hindi nahahawakan ng batas. Mga taong humingiti sa harap ng kamera habang nangangako ng moralidad. Ngunit sa likod ng tabing, kinokontrol ang madilim na mundo na pumatay kay Elita. Lahat ng intelligence officers ay natahimik. May takot, may paghanga, may pakiramdam na nasasaksihan nila ang isang bagay na hindi mapipigilan. Sa ilalim ng listahan ay may isang maikling pangungusap na sulat kamay sa pulang tinta. Ang katarungan ay hindi namatay kasama ng aking anak. Banta ba iyon? O isang deklarasyon ng bagong digmaan? Ang mga tanong ay nakabitin na parang madilim na ulap. At sa labas, sa gitna ng tahimik na gabi ng Maynila, isang lalaki ang mabagal na lumalakad papalabas ng gusali. Walang nakakita sa kanyang mukha, walang nakarinig ng kanyang mga hakbang, ngunit alam ng lahat ang isang bagay, hindi pa humihinto si Elias. At habang hindi pa siya humihinto, walang sinuman ang tunay na ligtas, kabilang ang mga nag-aakalang nasa panig sila ng katotohanan. Babalik muli. Ang susunod na kabanata ay isang digmaan laban sa anino sa likod ng estado. At nagsisimula pa lamang ang digmaan na iyon. Dahan-dahang gumagapang ang gabi sa bawat sulok ng lungsod. Nag-iiwan ng malamig na baka sa bawat gusali, bawat kalsada, bawat puso ng tao na balisa. Nagbago na ang tondo. Hindi na ito sentro ng kaguluhan sa kalakalan, kundi isang tahimik na sementeryo para sa mga dating nakadama ng sarili na pinakamakapangyarihan. Nasaksihan ng lungsod na ito ang isang bagay na bihira ng mangyari. Katarungan na bumaba hindi mula sa hukuman, hindi mula sa pulisya, hindi mula sa matataas na opisyal, kundi mula sa isang ama na nawala ng lahat. At nang gabing iyon sa gitna ng madilim na kalangitan na walang pag-asa, isang tanong ang umalingaw sa kamalayan ng sinumang naglakas loob magmuni-muni. Ano ba talaga ang nangyayari sa atin? Sa bawat pulgada ng dilim na iyon ay may mensaheng sinusubukang iparating ng mundo. Isang mensahe na napakatulis, napaka-nakakatakot. Kaya't sinumang makarinig nito ay makakaramdam ng kilabot sa kanyang katawan nang hindi nalalaman ang dahilan. Sapagkat ang mensahe na iyon ay hindi lang tungkol kay Elias, hindi lang tungkol kay Elita, hindi lang tungkol sa 127 na bangkay na nakahandusay ng walang buhay sa mga sulok ng lungsod. Ang mensahe na iyon ay tungkol sa atin, tungkol sa tao, tungkol sa lipunan, tungkol sa kung ano ang hinahayaan nating lumago kapag tinalikuran natin ang kawalan ng katarungan at tungkol sa presyo na dapat bayaran kapag ang isang ama na nasira ay nagsimulang kumilos ng walang patakaran. Walang limitasyon, walang awa. Ang isang lungsod ay kayang itayo ng libu-libong kamay, ngunit kayang sirain ng isang pusong nawawala ng pag-asa. Sa libingan ni Lita, mahinang humihip ang hangin na nagdadala ng amoy ng basang lupa. Nakatayo si Elias na parang estatwa, nakatitig sa napakasimpleng puntod ng kanyang anak, ngunit naglalaman ng buong mundo na minsan niyang pinanghawakan. Walang luhang umaagos mula sa kanyang mga mata, dahil naubos na ang mga luha simula nang mangyari ang trahedya na iyon. Ang natitira na lamang ay sugat. Isang sugat na napakalalim kaya hindi magagamot ng anumang gamot, maging ng panahon. At mula sa sugat na iyon ay sumilang ang isang nakakatakot na paalala sa mundo. Kapag namatay ang katarungan, ang tao ay nagiging halimaw. Kapag nabigo ang estado na magprotekta, may isang taong mamamahala sa sarili niyang paraan. Gusto ba natin ng mundong ganoon? Isang mundong ang katarungan ay ipinapatupad ng mga pinakanasaktan. Isang mundong ang katahimikan ay tinutukoy ng kung sino ang pinakakinukorner. Si Lita ay hindi lamang biktima ng krimen ng 5 siga. Siya ay simbolo ng libu-libong bata na hindi kailanman pitrotektahan ng mundo. Siya ay isang madilim na larawan ng kung gaano kahina ang proteksyon na dapat ibigay ng estado sa kanyang mga mamamayan.
At kapag namatay ang isang bata nang walang tagapagtanggol, nang walang saksi na naglakas loob magsalita, nang walang otoridad na kayang kumilos ng mabilis, ano ba talaga ang nawala sa mundo? Ang nawala ay hindi lamang isang buhay. Ang nawala ay ang tiwala. At kapag nawala ang tiwala, wala nang makakapigil sa apoy sa dibdib ng isang tao tulad ni Elias. Wala nang depensa na makakapigil sa paghihiganti na nagsisimulang magliyab. Ngunit sa likod ng lahat ng tensyon at horror na bumabalot sa Maynila ng gabing iyon, may mas malalim na mensahe ng moralidad. Isang mensahe na tumusok sa puso ng bawat tao na minsang nakaramdam ng sakit sa mundo. Huwag kang tumahimik. Iyan ang puso ng lahat ng ito. Ang katahimikan ang simula ng pagkasira ng maraming bagay. Ang katahimikan ang dahilan kung bakit namatay si Lita. Ang katahimikan ang dahilan kung bakit naghari ang mga siga. Ang katahimikan ang dahilan kung bakit naging arena ng patayan ang lungsod. Dahil ng gabing iyon, nang sumigaw si Lita sa takot, nang huminto ang jeepney sa lilim ng dilim, walang isang tao ang naglakas loob magsalita. Walang isang taong naglakas loob lumaban. Walang isang taong nag-abot ng tulong. Kapag ang kawalan ng katarungan ay naroroon sa harap ng mga mata at pinili ng tao na tumahimik, hindi na iyon takot, iyon ay pagtataksil sa konsensya. At dahil sa katahimikan ng mundo, ang isang ama ay naging isang nilalang na hindi mapipigilan. Gayunpaman, hindi lamang iyon ang pinakamalaking mensahe ng moralidad. May mas nakakatakot na nakatago sa kwentong ito. Isang bagay na sinusubukang ipakita ni Elias sa pamamagitan ng dugo na kanyang ibinuhos. Ang krimen ay hindi nagmula sa dyablo. Ang krimen ay nagmula sa mga taong hinayaang maghari ng napakatagal. Ang mga siga na iyon ay hindi nagising isang araw at nagpasya na maging halimaw. Hinayaan sila, binaliwala sila, binigyan sila ng puwang upang lumago ng isang lipunan na walang pakialam, ng mga otoridad na walang kakayahan, at ng mga tiwaling opisyal na kumukuha ng pakinabang. Lumaki sila sa kawalan ng batas, sa isang kapaligiran na hindi kailanman nagturo na ang buhay ng isang tao ay mahalaga. At sa huli, nang lumaki ang binhi na iyon at naging puno na puno ng tinik, may isang taong kailangang putulin ito. Ngunit dapat ba ang taong iyon ay isang ama na nawala ng lahat? Kailangan ba talagang hintayin ng mundo ang trahedya upang magising ang konsensya? May oras na kailangang tingnan ng lipunan ang kanilang sarili sa salamin. May oras na kailangang sumalamin ang estado sa sakit ng kanyang mga mamamayan. At sa salamin na iyon, kailangang magtanong ng bawat isa, kasali ba ako sa paggawa ng mundong ito na isang lugar na pumatay kay Lita? Dahil ang mundo ay hindi sinisira lamang ng mga masama. Ang mundo ay sinisira ng mga pumiling tumahimik kapag nangyari ang krimen sa harap ng mga mata. Nang gabing iyon, nang umalis si Elias sa intelligence building ng kalmado, napagtanto ng mga tao ang isang bagay na mas malaki kaysa sa lahat ng pagpatay na nangyari. Ayaw ni Elias na maging bayani. Ayaw niya na maging mamamatay tao. Gusto lang niya na maramdaman ng mundo ang nararamdaman niya. Ang takot na sumisilang kapag ang isang mahal sa buhay ay nawala ng walang proteksyon. At doon nakatago ang pinakanakakatakot na mensahe ng moralidad. Kapag natutulog ang estado, ang nasaktang tao ay babangon bilang anino. Kung ayaw ng mundo na manganak ng mas maraming Elias, kailangan magbago ang mundo. Kailangang naroroon ang estado, kailangang magsalita ang lipunan, kailangang maging malinis ang mga otoridad, at kailangang maunawaan ng bawat tao na ang katahimikan ay isa pang uri ng kalupitan. Walang sinuman ang tunay na nanalo sa kwentong ito. Hindi si Elias, hindi ang pulisya, hindi ang lipunan, walang sinuman. Ang natitira na lamang ay isang mapait na aral. Ang katarungan ay hindi isang bagay na kusang lumilitaw. Ang katarungan ay isang bagay na kailangang bantayan, ipaglaban at protektahan araw-araw. Dahil kapag hinayaang mamatay ang katarungan, ang sumisilang ay hindi kaayusan. Ang sumisilang ay halimaw. At ang halimaw na iyon ay maaaring isang taong dating napakabuti, isang ama, isang asawa, isang sundalo, isang tao na nawalan ng napakarami. Ang mensahe ng moralidad ay simple ngunit nakakatakot, huwag hayaang manganak ang mundo ng susunod na Elias. Dahil kung mangyari iyon, marahil ay hindi na kayang tiisin ng mundo ang mga kahihinatnan.